Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang nagigising sa umaga na masakit ang mga tuhod, naninigas ang mga kasukasuan o namamaga ang mga binti. Parang bawat galaw ay pahirap at ang mga simpleng gawain na dati madali ay nagiging malaking hamon. Nariyan yung tipong maglalakad ka lang paakyat ng hagdan pero parang umaakyat ka ng bundok sa sobrang sakit. O kaya naman, yung magtatayo ka lang mula sa upuan pero pakiramdam mo'y nabalian ka ng buto. Hindi ba't nakakapanghina? Nakakapagtaka lang dahil madalas ang isinisisi natin ay edad. Pero minsan, hindi natin natatanto na ang solusyon ay nasa ating plato lamang. Madalas kapag naiisip natin ang buto at kasukasuan, agad nating iniisip ang calcium at gatas. Pero alam nyo bang may isang sangkap na mas mahalaga na parang pandikit na humahawak sa ating katawan at kadalasang kulang sa ating diet, lalo na habang tumatanda? Ang sekreto? Ito ay ang collagen. Ito ang bumubuo sa ating mga buto, kasukasuan, balat, at kahit mga ugat. Kapag kulang tayo sa collagen, doon nagsisimula ang pamamaga, pananakit, at paninigas. Ang mas nakakagulat pa, ang ilang pagkain na akala nating nakakatulong ay maaaring lalo pang magpalala sa pamamaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 pagkain na mayaman sa collagen na dapat ninyong isama sa inyong diet upang maprotektahan ang inyong mga binti at kasukasuan. Kalimutan nyo muna ang mga lumang paniniwala tungkol sa itlog. May mas epektibong paraan para labanan ang pamamaga at pananakit. Manatili kayo hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na ikagugulat ninyo at magpapabago sa inyong pananaw sa kalusugan ng inyong mga kasukasuan. Simulan natin sa una at pinakamahalagang pagkain na dapat nating bigyang pansin, ang bone broth o sabaw ng buto. Hindi lang ito masarap at nakakabusog, kundi isa rin itong powerhouse ng collagen. Isipin nyo, ang bone broth ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga buto ng hayop tulad ng baka, manok o baboy sa loob ng maraming oras. Minsan umaabot pa ng 12 hanggang 24 na oras. Sa mahabang prosesong ito, ang collagen at iba pang mahahalagang mineral mula sa buto ay lumalabas at nahahalo sa sabaw. Ang resulta ay isang likido na punong-puno ng gelatin na siyang pinagmumulan ng collagen. Ang gelatin na ito ay mayaman sa amino acids tulad ng glycine, proline at hydroxyproline na mahalaga sa pagbuo at pagpapanatili ng malusog na kartilago, ang malasalaming tissue na nagpoprotekta sa ating mga kasukasuan. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang kumakalansing ang inyong mga tuhod sa bawat paglakad? O kaya naman, yung naninigas ang inyong mga daliri sa kamay tuwing umaga? Ang kakulangan sa collagen ang madalas na dahilan niyan. Kapag manipis na ang kartilago, nagkikiskisan ang mga buto na nagdudulot ng sakit, pamamaga at paninigas. Ang regular na pag-inom ng bone broth ay parang naglalagay ka ng pampadulas sa iyong mga kasukasuan. Nakakatulong ito hindi lamang sa pagpapalakas ng kartilago, kundi pati na rin sa pagpapababa ng pamamaga sa buong katawan dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Maraming matatanda sa Pilipinas ang sanay ng uminom ng sabaw, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Gawin natin itong isang regular na ugali, hindi lang bilang panlaban sa lamig, kundi bilang gamot din para sa ating mga kasukasuan. Maaari ninyong inumin ang bone broth ng plain o kaya naman ay gamitin ito bilang base sa inyong mga paboritong sopas tulad ng sinigang o nilaga. Siguraduhin lang na gumamit ng buto na may kaunting karne pa para mas masarap at mas masustansya. Sunod naman, pag-usapan natin ang isda, lalo na ang mga mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, mackerel at sardinas. Alam nyo ba na hindi lang sila magaling para sa puso kundi pati na rin sa inyong mga kasukasuan? Bagamat ang isda ay hindi direktang mayaman sa collagen tulad ng bone broth, may mahalagang papel ang omega-3 fatty acids sa paglaban sa pamamaga. Ang pamamaga, ang ugat ng maraming sakit sa kasukasuan, kabilang ang arthritis. Ang omega-3 ay nakakatulong sa pagpapababa ng mga kemikal sa katawan na nagiging sanhi ng pamamaga. Kaya naman, nakakatulong ito sa pagpapagaan ng sakit at pagpapabuti ng paggalaw ng inyong mga kasukasuan. Bukod pa rito, ang balat ng isda ay isang napakagandang source ng marine collagen. Kung sanay kayong kainin ang balat ng pritong isda, congratulations! Nagpapasok kayo ng collagen sa inyong katawan. Ang marine collagen ay sinasabing mas madaling maabsorb ng ating katawan kumpara sa ibang uri ng collagen. Kaya naman, sa susunod na kakain kayo ng isda, huwag ninyong itapon ang balat. Lalo na kung sariwa ang isda
maaari ninyo itong prituhin ng medyo malutong o ilagay sa sabaw. Sa Pilipinas, napakaraming sariwang isda ang available, kaya madali lang itong isama sa ating diet. Maaari kayong mag-ulam ng inihaw na bangus, tinola, o kaya ay paksiw. Ang mahalaga ay regular ninyo itong kainin upang makuha ang benepisyo ng omega-3 at, kung kakainin ng balat, pati na rin ang collagen. Ngayon na napag-usapan natin ang tungkol sa bone broth at isda, dumako naman tayo sa susunod na pagkain na makakatulong sa ating mga kasukasuan. Pagkatapos nating pag-usapan ang bone broth at isda, dumako naman tayo sa isa pang napakahalagang pagkain para sa ating mga kasukasuan, ang manok, lalo na ang mga bahagi nito na may buto at kartilago. Hindi ba't nakakatuwang isipin na ang simpleng pagkain na nakasanayan na nating iluto ay may malaking benepisyo pala sa ating kalusugan? Ang manok ay mayaman sa connective tissues na naglalaman ng collagen. Particular na ang mga pakpak, leeg at mga buto ng manok ay mainam na pinagmumulan nito. Kapag pinakuluan mo ang mga bahaging ito, tulad ng paggawa ng sabaw ng manok o nilagang manok, ang collagen ay lumalabas at nagiging bahagi ng sabaw. Isipin nyo kapag nagluluto tayo ng chicken adobo na may buto o kaya naman ay tinolang manok, hindi lang natin nakukuha ang sustansya mula sa karne, kundi pati na rin ang collagen mula sa mga buto at kartilago. Ang collagen sa manok ay mayaman sa glucosamine at chondroitin, dalawang compound na karaniwang matatagpuan sa mga supplements para sa kasukasuan. Ang glucosamine at chondroitin ay nakakatulong sa pagbuo at pagpapanatili ng malusog na kartilago at nakakapagpagaan din ng sakit at pamamaga na nauugnay sa osteoarthritis. Kaya sa susunod na magluluto kayo ng manok, huwag itapon ang mga buto at balat. Gamitin ninyo ito sa paggawa ng masarap at masustansyang sabaw. Ang pag-inom ng sabaw ng manok ay hindi lang pampainit ng katawan kundi isang paraan din upang natural na mapalakas ang inyong mga kasukasuan. Sunod dito, pag-usapan natin ang mga gulay na may kulay tulad ng dahon ng malunggay, spinach at kalabasa. Bagamat hindi direktang naglalaman ng collagen ang mga gulay, sila naman ay mayaman sa vitamin C at iba pang antioxidants na mahalaga sa pagbuo ng collagen sa ating katawan. Isipin nyo, parang mga building blocks sila na kailangan upang makagawa ang ating katawan ng sarili nitong collagen. Ang vitamin C ay isang cofactor sa collagen synthesis, ibig sabihin, kinakailangan ito ng katawan upang makabuo ng collagen. Kung kulang tayo sa vitamin C, mahihirapan ang ating katawan na gumawa ng sapat na collagen kahit pa kumakain tayo ng mga pagkaing mayaman dito. Ang malunggay, na kilalang kilala sa Pilipinas bilang miracle tree, ay puno ng vitamin C at iba pang nutrients na nagpapalakas ng ating immune system at nakakatulong sa paglaban sa pamamaga. Ang spinach at kalabasa naman ay mayaman din sa antioxidants na nakakatulong sa pagprotekta ng ating mga selula mula sa pinsala. Kaya, sa susunod na magluluto kayo ng pinakbet, sinigang o tinola, huwag kalimutang maglagay ng saganang gulay. Hindi lang ito masarap kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na kasukasuan. Masarap ang malunggay sa tinola at ang kalabasa naman ay swabe sa gulay na may gata. Ang pagdaragdag ng mga makukulay na gulay sa inyong plato ay hindi lang nakakaganda sa paningin, kundi nakakabuti rin sa inyong buong katawan, lalo na sa inyong mga kasukasuan. Ngayon dumako naman tayo sa isa pang pagkain na marahil ay paborito ninyo, ang prutas na may mataas na vitamin C, tulad ng bayabas, atay-atay at citrus fruits tulad ng dalandan at suha. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang vitamin C ay mahalaga sa pagbuo ng collagen. At alam nyo ba na ang bayabas ay isa sa mga prutas na pinakamataas ang vitamin C content dito sa Pilipinas? Mas mataas pa sa orange. Kaya naman, hindi lang ito masarap na snack kundi isang natural na collagen booster din. Ang mga antioxidants na matatagpuan sa mga prutas na ito ay nakakatulong din sa pagprotekta ng ating mga kasukasuan mula sa pinsala ng free radicals na nagiging sanhi ng pamamaga at pagkasira ng kartilago. Kaya naman, ang regular na pagkain ng sariwang prutas ay hindi lang nakakapresko, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng inyong mga kasukasuan na malakas at malusog. Subukan ninyong kumain ng sariwang bayabas bilang merienda o kaya naman ay gumawa ng juice mula sa dalandan o suha. Hindi lang kayo mag-i-enjoy sa lasa kundi nagbibigay din kayo ng magandang suporta sa inyong mga binti at kasukasuan. Susunod, pag-usapan natin ang isang pagkain na madalas nating makita sa mesa ngunit hindi natin alam na may malaking benepisyo pala.
Ngayon na napag-usapan na natin ang mga pagkain tulad ng bone broth, isda, manok at mga gulay at prutas na may vitamin C, dumako naman tayo sa iba pang mga pagkain na makakatulong sa inyong mga kasukasuan. Mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malawakang estratehiya upang mapanatili ang kalusugan ng inyong katawan. Isa sa mga madalas nating makita sa kusina ay ang gelatin. Oo, tama ang narinig nyo. Ang simpleng gulaman na kinakain natin bilang dessert. Ang gelatin ay gawa sa partially hydrolyzed collagen. Ibig sabihin, ito ay collagen na dumaan sa proseso kung saan nahati na ang malalaking molekula nito sa mas maliliit na bahagi na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya naman, kapag kumakain kayo ng gulaman, hindi lang kayo nag-e-enjoy sa masarap na dessert, kundi nagpapasok din kayo ng mahahalagang amino acids na kailangan ng inyong katawan para makabuo ng sarili nitong collagen. Isipin nyo, parang naglalagay kayo ng gasolina sa makina ng inyong katawan para gumawa ng collagen. Maaari ninyong gawing mas masustansya ang gulaman sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sariwang prutas tulad ng mangga o saging na parehong mayaman sa vitamina C na siyang nagpapalakas ng collagen production. Masarap ito bilang merienda lalo na sa mainit na panahon at siguradong makakatulong ito sa inyong mga kasukasuan. Pagkatapos ng gelatin, pag-usapan naman natin ang pork skin o balat ng baboy. Alam kong marami sa atin ang mahilig sa lechon kawali, chicharon at crispy pata. Ang balat ng baboy ay isa sa mga pinakamayamang natural na pinagmumulan ng collagen. Isipin nyo, iyan ang dahilan kung bakit malambot at maligat ang balat ng baboy kapag niluluto. Ang collagen mula sa balat ng baboy ay katulad ng sa tao kaya madali itong gamitin ng ating katawan. Ngunit may paalala lang ako, bagamat mayaman sa collagen ang balat ng baboy, mataas din ito sa taba at kolesterol. Kaya mahalagang kainin ito ng may moderation. Hindi kailangang araw-araw at hindi kailangang sobra-sobra. Maaari ninyong isama ito sa inyong diet minsan sa isang linggo o paminsan-minsan lang bilang bahagi ng balanced diet. Ang mahalaga ay makuha ninyo ang benepisyo ng collagen nang hindi sinasama ang masamang epekto ng labis na taba. Kung mahilig kayo sa chicharon, subukan ninyong humanap ng lean chicharon o kaya ay gumawa ng sarili ninyong prito para makontrol ang dami ng mantika. Panghuli, ngunit hindi pinakahuli, ay ang itlog, lalo na ang puti ng itlog at ang lamad sa ilalim ng balat ng itlog. Alam kong sa simula ng video ay sinabi kong forget eggs, ngunit iyon ay para lang magbigay diin sa mas mabisang pagkain. Ang itlog, lalo na ang puti nito, ay isang kumpletong protina na naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan ng ating katawan para makabuo ng sarili nitong collagen. Hindi man direktang may collagen ang itlog, ang mga amino acids nito ay mahalaga para sa synthesis ng collagen. Bukod pa rito, ang manipis na lamad sa ilalim ng balat ng itlog ay mayaman sa collagen, hyaluronic acid, at chondroitin sulfate, mga sangkap na nakakatulong sa pagpapalusog ng kasukasuan. Kaya sa susunod na babalatan ninyo ang pinakuluang itlog, subukan ninyong huwag tanggalin ang lamad na ito. Ito ay isang simpleng paraan upang makakuha ng karagdagang benepisyo para sa inyong mga kasukasuan. Ang itlog ay napakadaling isama sa ating diet. Maaari ninyo itong gawing nilaga, prito o kaya naman ay ilagay sa sopas. Kaya sa madaling salita, ang 8 pagkaing ito, ang bone broth, isda, lalo na ang balat, manok, particular ang mga bahagi na may buto at kartilago, mga gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng malunggay at kalabasa, mga prutas na may mataas na vitamin C tulad ng bayabas at citrus, gelatin, balat ng baboy sa moderation, at itlog, lalo na ang puti at lamad sa ilalim ng balat, ay makakatulong ng malaki sa paglaban sa pamamaga at pananakit ng inyong mga binti at kasukasuan. Hindi nyo kailangang kumain ng lahat ng ito araw-araw, ngunit ang pagdaragdag ng ilan sa mga ito sa inyong regular na diet ay magbibigay ng malaking pagbabago. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa collagen, kundi tungkol din sa pangkalahatang nutrisyon na makakapagpalakas ng inyong katawan at makakapagpabawas ng pamamaga. Ang bawat isa sa mga pagkaing ito ay may kani-kaniyang kontribusyon sa kalusugan ng inyong mga kasukasuan. Ang bone broth at manok ay direktang nagbibigay ng collagen at collagen-forming compounds. Ang isda ay lumalaban sa pamamaga. Ang mga gulay at prutas na mayaman sa vitamin C ay nagbibigay ng mga kinakailangang building blocks para makagawa ang inyong katawan ng sarili nitong collagen. Ang gelatin ay isang madaling makuha na source ng collagen.
at ang balat ng baboy at itlog ay nagbibigay ng karagdagang suporta. Ang sikreto ay sa pagiging consistent at sa paggawa ng matalinong pagpili sa inyong kinakain. Alalahanin nyo, hindi naman kailangan ng biglaang pagbabago sa inyong diet. Kahit maliliit na pagbabago ay malaki ang magagawa sa inyong kalusugan at kaligayahan. Subukan ninyong magsimula sa pagdaragdag ng bone broth sa inyong lingguhang routine o kaya naman ay paramihin ang inyong kinakain na gulay at prutas. Pakinggan ninyo ang inyong katawan at obserbahan ang mga pagbabago. Malalaman ninyo sa inyong sarili kung ano ang mas nakakatulong. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kung sa simula ay hindi ninyo agad maramdaman ang pagbabago. Ang pagpapagaling ng ating mga kasukasuan ay isang proseso at nangangailangan ito ng oras at pagtitiyaga. Ang mahalaga ay sinisimulan nyo ng alagaan ang inyong sarili sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Ang bawat hakbang na inyong ginagawa tungo sa mas malusog na pamumuhay ay isang investment sa inyong kinabukasan. Nagpapasalamat ako sa inyo na nanood kayo ng video na ito. Sana ay marami kayong natutunan at may napulot kayong bagong kaalaman na magagamit nyo sa pang-araw-araw. Kung mayroon kayong mga katanungan o gusto ninyong ibahagi ang inyong mga karanasan sa paggamit ng mga pagkaing ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyo itong nakakatulong, mangyaring mag-click ng like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na tip at impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga senior. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy kaming makagawa ng ganitong uri ng content. Tandaan, ang edad ay numero lamang. Maaari tayong mamuhay ng masigla at malusog sa bawat edad. Ipagpatuloy ang buhay ng may sigla at kalakasan.